So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, I don't really get the point na bakit ganito yung binibitawang statement ni Vice President Sara Duterte. Umuulan sa Pilipinas. Binabagyo ang Pilipinas. Dalawang bagyong magkasunod. And dapat sana kumikilos ang ating Vice Presidente. We all know naman na kumikilos ang ating Presidente. Pero we are looking into a productive Vice President. Kasi ang ating Presidente, workaholic. Diba? 24 hours nagtatrabaho. Diba? So alam naman natin na sobrang workaholic ng Presidente. Pero ito lang yung nakakalungkot eh. Meron siyang kaagapay dapat sana, which is yung Vice President. Pero ito lang yung hindi ko magets. Sa panahon ng sakuna, si Sara Duterte meron pang naisip na talangka na, what do you call that? Yung talangkang solusyon. Kasi 'di ba, alam niyo naman na bahain ang Metro Manila. Ngayon, sa gitna ng kalamidad sa gitna ng paghihirap ng maraming Pilipino, imbes na magpakita ang ating Vice President ng konkretong aksyon, 'di ba? Or tulong, abay puro mga napakawalang kwentang salaysay, mga pahayag ang ginagawa ng ating Vice President. Wala na ngang naitulong, mga minamahal, wala pang kabuluhan ang kanyang mga pinagsasabi. Tingnan nyo na lang po yan. Sobrang linaw, no? Tubig, baha, tipunon, i-deliver sa Malacanang. Yan yung sabi ng ating Vice President. Kumbaga sa madaling sabi, yung aksyon ng ating Vice Presidente sa baha, sa flood control, is ipunin daw po ang tubig tapos itapon sa Malacanang. Grabe talaga tong bunganga, itong bibig ng ating Vice President. Wala na ngang naitulong, naging pabigat pa, 'di ba? Problema ka pang pasanin ng mamamayang Pilipino. 'Di ba? Walang essence yung lumalabas sa kanyang bibig. Anong klaseng utak ang meron ka, VP? 'Di ba? So sa tingin niyo, mga minamahal, hindi niyo ba nakukuha yung punto na once na maging presidente yan, ganyan yung kanyang magiging trabaho every time na merong sakuna? Well, kung sa bagay, itong si former President Duterte nga, nung nagkaroon ng bagyo, nung tumulong lang itong si Leni Robredo, siniraan pa. 'Di ba? Tapos pumunta pa ng ibang bansa itong si former President Duterte habang binabagyo din ang bansa Pilipinas. And to think of that, si Leni lang yung umaksyon dito, si Leni pa yung napasama. Grabe. 'Di ba? Kahit ba naman, ito naman sa statement ni VP Sara, sa panahon ng bagyo, inuna pa yung galit, inuna pa yung pamumulitika. Tama bang pag-uugalian? Binabagyo na tayo? Grabe, itong si Vice President. Pero by the way, mga minamahal, habang ganyan ang binubukan ng bibig ng ating Vice President, makikita niyo yung aksyon ng Tingog Party List. 'Di ba? Yung Tingog Party List, yung serbisyo nila, hindi lang nagtatapos sa Kongreso. 'Di ba? Nagtatapos ang serbisyo sa mamamayang Pilipino. Hindi lang sa mga hearings sila magagaling, kundi sa action din. So ngayon, alam niyo naman, mga minamahal, no, na meron pong 370 million AKAP funds na allocated for 37 flood hits districts. And meron pang 10 milyon sa tawag dito, sa affected na mga pamilya. Ngayon, naisa katuparan lahat ng yan because of House Speaker Martin Romualdez. Meron ako sa inyo papakita mga article, mga minamahal. Yan o. Kita ninyo. Ganyan yung trabaho. Ganyan ang totoong trabaho. Walang ulan ang makakapigil, ang tulong ay palaging darating. So, magkasamang naghatid ng mainit na pagkain sa 766 pamilyang lubos na naapektuhan ng pagbaha dulot ng habagat ng Bagyong Silangan, Quezon City ang Tingog Party List at Office of the late 1st District Representative Martin Romualdez.
serbisyong papakinggan kayo. Yan po yung trabaho ng tingog. While itong si Sara Duterte, wala nang magandang na i-contribute. Nagpahayag pa ng mga walang kwentang salaysay. And ito pa, another one. Yan o. Ganyan, tulong para sa mamamayang Pilipino. Hindi puro pamumulitika kahit binabagyo na tayo. O, ito pa mga minamahal. Yan o. Okay? O. This is just the start. Romualdez Tingog serve hot meals to flood-affected Metro Manila residents. Okay? Diba? Ganyan ka bilis ang aksyon ng tingog. Hindi katulad ng ating vice-presidente na una pang magkukukuda, manira. Diba? Ewan ko nga kung mayroong naitulong eh. Sa tingin mo, makakain ba ng mga Pilipino yung intrigang ibinubuga mo sa ating presidente, sa ating gobyerno? Di ba hindi? Yan pa mga minamahal. Oh. Romualdez, Tingog Party List set aside 360 million AKAP funds for Typhoon Aid Relief Ops. Oy, by the way mga minamahal, I'm here nga pala dito sa Palawan. So, nung umalis kami ng Metro Manila kahapon, medyo maulan. Pero dito naman sa Palawan, medyo hindi naman. So, I'm on my vacation para bisitahin pala yung puntod ng aking ama for almost a decade na din, 12 years, bago ako nakabalik at makakapunta sa puntod ng aking ama. So, bibisitahin ko siya tomorrow. So, anyway, mga minamahal, yung trabaho ni VP Sara Duterte, not recognizable. To the point na hindi tayo ma-fed, hindi tayo mabubusog, hindi tayo matutulungan ng intriga. And yet, may mga DDS pa din na sumusuporta dyan. How come na nasisikmura ninyo na unahin yung chismis kaysa tulungan ng mamamayang Pilipino? Diba? Sa tingin ninyo, kahit tumaas yung baha, mabubusog kayo ng chika, ng paninira ni VP? Hindi. Diba? Mas mabubusog kayo, mas matutulungan kayo ng mga public servant na totoo yung action. Yung may action, yung may ginagawa, yung literally na nakikita nyo kumikilos, yung walang nakakapigil na ulan, di ba? Sa kanilang mga pagtulong. Itong si Sara Duterte, naalala ninyo noon? May bagyo, Karina, if I am not mistaken, pumunta sa Germany para manood ng concert ni Taylor Swift. Tama bang pag-uugali yun, VP? Diba? And by the way, mga minamahal, hindi na natin kailangan mag-add-ons dyan. Ang kailangan ko lang ipaintindi sa inyo, despite na sinisiraan ng mga DDS, itong Tingog Party List, itong si House Speaker Martin Romualdez, still tumutulong, still nananatili pa din ang kanyang malasakit sa mamamayang Pilipino. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan.